natin. Ito po ang latest. Kahapon po medyo nagkaroon ng kaguluhan dahil binawi ni Pia Cayetano yung imbitasyon sa Brave 18. At kalaunan, pagkalipas lamang po ng ilang oras, ay kompleto na po na nilabas ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Pia Cayetano ang kompleto po na inimbitahan. So, imbitado po. Ito na po ang latest. Nakakatuwa. Ang pinaka-latest po, so far, imbitado na po ang Brave 18 kasama si Atty. Baligod. Gayon din po, inimbitahan na rin po, kasama po sa imbitado, ito pong si Martin Romualdez, ito pong ombudsman, kung hindi man si Boying, anyone from ombudsman, DPWH, kung hindi ako nagkakamali, DBM. Teka muna, tignan natin para sigurado lang kung kasama pa yung DBM. Pero yung DPWH at ombudsman po, kasama sa mga formal na inimbitahan. Kaya grabe po to, ang sarap pong manood, no? Masarap pong panoorin to sa darating na Webes. Yan. Okay. Pinuno si Leyton Lapid. Ayos. Nagsalita na po tungkol po rito sa kaguluhan sa Senado. Talaga? May boses pala si Lito Lapid-Lapid. At saka si Karin Davila, ang pagbo-boycott daw po ay pampabastos sa mga Pilipino. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Masayang-masaya po tayo dahil kahapon medyo malungkot po na balita yun. Actually, ibabalita ko po yun na inimbitahan po yung pong 18 Marines. Pero sa kasawiang palad, nakita ko po na withdraw. Sabi ko, ano na nangyari? Bakit withdraw ni Pia Cayetano? No? Yung imbitasyon dito sa Brave 18 na to. Ngayon po, natuwa na po tayo kasi dalawa po yung lumalabas kahapon na meron pong imbitasyon, binawi yung imbitasyon, tapos yung latest po na search po natin ay kasado na po. So, nalito po tayo kahapon. Kaya medyo nalungkot tayo doon sa pagla-live natin kahapon. Ngayon po, masayang-masaya tayo na ibalita sa inyo na tuloy-tuloy na po yan. Yan. Okay po, mamaya po sasabihin po natin yung mga sino-sino po yung mga inimbitahan. At lahat po yan, matutuwa po tayo. Sana po. Ngayon, yung mga pasakali po muna. Para bago po tayo mapunta doon sa main event natin, doon po sa ating, teka lang, yung kodigo po kasi, may nakalimutan ko lang po, pwede naman palang mag-hotspot. I-hotspot lang po natin ng konti para yung kodigo natin ay tuloy-tuloy. Hindi ko pa po nakikita yung kay Saldi ko. Huwag nyo na po munang problemahin yun. Basta masaya po tayo. Sa 18 Marines na lang, masaya na tayo. Okay, saglit lang po. Iayos lang po natin para maganda po ang inyong panonood para tuloy-tuloy na po tayo. Ayusin ko lang po yung lahat-lahat sa atin. Okay, unahin na po natin to habang wala pa po, hindi pa po natin naayos ang lahat. Ito po munang sinabi ng napakalalim na si Lito Lapid. Si Lito Lapid nakakatuwa tuwing merong magsasalita, tuwing may tuwing magsasalita po, malaking issue, no? Ito si Lito Lapid. Okay, pagbigyan po natin tong mama na to. Sabi po ni Lito Lapid, ang sa akin lang, kung ikukwento mo na niligawan kayo ng minority para lumipat, sana naman po, ikwento mo rin na nililigawan nyo kami para lumipat sa inyo. Hindi yung nagmamalinis kayo masyado.
Ayun. So, ang pagkakaunawa ni Pinunong Lito Lapid, ang buong usapin po yung pag-iimbita na lumipat. Alam mo, Lito Lapid, hindi yan yung pangunahing issue. Ang pangunahing issue, may nagpakape. Teka muna. Pasalamatan po muna natin to. Okay. Thank you very much kay Ang Supremo na nagbigay sa atin ng $20. Diyos ko, totoo ba yan? Opo, totoo na po to. Na matutuloy na po yung Blue Ribbon at kasama po yung Brave 18 dyan po sa Blue Ribbon Committee. Okay, sagutin po natin. No? Lito Lapid, hindi po yung usapin yung pag-imbita. Normal po yan. Normal po sa minority, sa majority, yung mag-imbita ng mga minority. Tsak yan, inimbitahan ka dahil ano ka eh. Ang tingin nila sa'yo, blanco ka. Tama. Ha? Blanco ka, kaya pwede kang imbitahin ng minority or majority. Okay. Ang usapin dito, Lapid, para sa pagkakaunawa mo, hindi yung iniimbitahan. Normal po yun, imbitahin ka ng majority o ng minority. Ang usapin po doon, ano yung ang binubunyag po ni Jinggoy Estrada, yung pong nung imbitahan siya, iniimbitahan po siya na mawawalan siya ng kaso. O, unawain mo, Pinunong Lapid, inimbitahan po si Jinggoy para mawalan po ng kaso. Kung sasama po siya sa minority para sila maging majority, mawawalan po ng kaso si Jinggoy Estrada. Kung siya naman po ay hindi sasama, mananatili po siya sa majority, tutuluyan po siyang ipakulong. Ngayon, dito dapat, iniimbitahan ka para mag-majority, hindi dahil sa ikaw ay iniimbitahan. Hindi ka iniimbitahan para mag-majority na may kapalit. Iniimbitahan ka. Siguro ang kapalit lang, aalokin ka lang ng committee. Pero unusual po, yung aalokin ka, yung sasabihin sa'yo na ikaw ay mawawalan ng kaso. Kung hindi ka naman sasama, makukulong ka. Yun yung usapin doon. Okay? So, malinaw na yun, Lito Lapid. Okay, punta po tayo rito sa mga tunay na mga balita. Well, moving on, Batong will fix it, Mike. Ano ba nangyari sa mic natin? Masama na naman ba takbo ng ating mikropono? Ay, oo, nakalimutan ko po. Teka po. Alam ko na. Dating anong tawag doon, yung Bluetooth sa tenga. O yan, mag-1 na po kayo kung okay na po. 1 lang po kung okay na. O yan, mag-1 na po kayo kung okay na po. 1 lang po kung okay na. Okay, ayan. O, sasabihin nyo po kasi may solusyon po sa lahat ng bagay. Nung una po nagkaganyan kasi nakikinig po ako sa Bluetooth eh. Ngayon, hindi ko po na-off. Kaya po yung ating pong Bluetooth po, doon po tayo na nagma-mic, hindi po dito. Okay. Dugtungan na po natin, no? Dito na po tayo kay Karen Davila. Maganda rin po 'tong sinabi ni Karen Davila eh. Kaya po maraming nalilin lang tong mga tukmol na 'to eh. Kasi parang makatotohanan naman yung kanilang mga sinasabi. Tignan niyo po parang totoong concern sila kung magsalita eh. Ito po ang sabi ni Karen Davila. Sa mga nag-boycott na senador, pambabastos ito sa mga Pilipino. Ayan. Sa biglang tingin,
Oo nga, parang pambabastos nga sa mga Pilipino dahil katulad nga ng sinasabi ng minority, pinasusweldo tayo para magtrabaho, tapos magbo-boycott kayo. Same linya, 'di ba? Yan po, iba-iba lang po yung approach nila, pero yan po yung linyahan nila. Okay, kung talagang ano kayo, sensitive, sensitive kayo na nababastos yung mga Pilipino. Sinabi mo ba, Karen Davila, na yung pagpapadala kay Tatay Digong doon sa dahig ay pambabastos sa mga Pilipino? Tandaan niyo, 90% mahigit ay aprobado sa mga ginawa ni Tatay Digong. 90% mahigit ang rating ni Tatay Digong, trust rating at iba pang rating. Lahat ng rating ng Tatay Digong 90% eh. At isa po sa pangunahin niyang proyekto, yang war on drugs. Hindi ba pambabastos sa mga Pilipino na yung 9 sa 10 Pilipino ay aprobado yung ginawa ni Tatay Digong, at dahil aprobado yung 9 sa bawat Pilipino, pinadala nyo sa ibang bansa para dun litisin? Hindi man lang dito eh, dun talaga sa ibang bansa lilitisin si Tatay Digong. Hindi ba pambabastos yan sa mga Pilipino? Hindi ba pambabastos sa Philippine Court na ipapatupad ninyo yung dayuhang warrant of arrest nang hindi nyo pinadaan sa local court? Okay lang sana kung sinabi mo rin na pambabastos sa Pilipino, pambabastos sa Philippine Court yung gagawin ninyo na warrant of arrest ng dayuhang korte ay ipapatupad nyo sa Pilipinas. Hindi ka ba nabastusan nung nag-walk out habang nakikipagdebate sila? Nagdidebate, hindi pinapatayan ng mic, hindi pinatitigil, hindi pinabubura yung mga sinasabi. Nakikipagdebate sila, nag-walk out sila dahil alam nilang matatalo sila sa botohan. Hindi ba pambabastos din yan, Karen Davila? Dapat po kasi sagutin natin to eh. Punto per punto tong mga to kasi ang laki ng impluensya nila eh. At ang pinakamalaking pambabastos, Karen Davila, eto na sasabihin ko sa iyo, hindi ko na ililihim din. Katulad ni Jinggoy. Ngayon, aminado kayo. Lahat ng media sa Pilipinas, aminado na ngayon po, ang pinakamalaking korupsyon na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas, mula pa ng panahon pa nila Andres Bonifacio, nila Emilio Aguinaldo, wala na pong lalaki sa korupsyon na to. Hindi ba pambabastos sa mga Pilipino na hindi nag-iimbestiga yung Blue Ribbon Committee? Ang tanong, Karen Davila, sinabi mo ba na pambabastos sa Pilipino yung yung hindi po pag-iimbestiga? Yung ginawa po ng Blue Ribbon Committee na sinadyang hindi mag-imbestiga dito sa pinakamalaking nakawan. Yan ang pinakamalaking pambabastos sa mga Pilipino. At alam ninyo yan, Karen Davila, at hindi nyo sila sinabihan na pambabastos. Okay. Ngayon, ano po ang kapalit ng sinasabi nyong pambabastos? Karen Davila, ano ba ang kapalit ng sinasabi nyong pambabastos sa mga Pilipino, yung pagbo-boycott? Nilinaw po ng Senate President. Kaya kaya namin hindi umaattend para hindi makaporma yung minority dahil ang plano nila magbobotohan, tatanggalin ang mga committee chairmanship, mag-stalemate. Wala na pong gagalaw na mga committee dahil tatanggalan na naman ng mga committee. Kung ang kahulugan ng sinasabi mong pambabastos na pangboboykot ay matutuloy yung Blue Ribbon Committee investigation, kahit mawala na yung lintik na plenary na yan, isa lang ang gusto ng mga Pilipino ngayon, mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee sa pinakamalawak na nakawan.
nababastusan kayo dahil matutuloy yung investigasyon. Araw-araw, gusto naming mag-boycott ang majority. Matuloy lang yung Blue Ribbon. Yan po ang katotohanan. Sabik na sabik kaming magkaroon ng katarungan. Natutuwa kayo na may sinabi ka na kayo na mga taga-media na natural lang na makulong si Jinggoy. Bakit hindi kayo nananawagan na makulong yung mga ang tanong ko lang, si Jinggoy ba ang mastermind? Si Jinggoy ba ang pinakamataas? Siya ba ang nagplano niyang mga flood control na yan? Pagpalagay nyo na may kasalanan yan, pero siya ba yung mastermind? Bakit hindi kayo manawagan na ipakulong yung mga mastermind? Ganyan ang media natin. Binibigyan tayo ng kaperasitong katotohanan. Tama po yun, nakakahiya po mag-boycott. Lalo na kung walang dahilan. Pero kung ang kapalit ng pagbo-boycott, mag-iimbestiga ang Blue Ribbon at hindi mapipigilan, nakaplano na sila eh. Once na magkaroon ng plenary, ang una nilang tatanggalin yung Blue Ribbon chairmanship. Lantad na to. Wala silang pakialam sa impeachment. Wala silang pakialam sa iba pang bagay. Ang may pakialaman sila, manahimik ang Blue Ribbon. Diyan sila takot na takot. Lahat ng mga yan. Lahat ng magnanakaw takot sa Blue Ribbon. Lalo na kung nariyan yung Marcoleta. Tignan nyo. Kami po natutuwa. Sino sa inyo? Sino sa mamamayang Pilipino ang hindi natutuwa na mag-iimbestiga na yung Blue Ribbon? For the first time, iimbitahin yung Brave 18. For the first time, maririnig. Ayaw man ng medyang i-cover yan. Hindi nila kino-cover yung Brave 18. Nagtataka tayo kung bakit. Ganyan ba kayo umangal nung naglipat si Recto ng bilyong-bilyong piso mula sa PhilHealth? Ang gusto lang namin maging patas kayo eh. Kayong taga-media kasi kayo, isa yan sa mga sinumpaan yung tungkulin, maging patas. Alam nyo ngayon, nagiging bahagi kami ng media eh. 'Di ba? Ayaw man namin at hindi sa pagkakaroon namin ng radio show, nagiging bahagi na po kami ng media. Nauunawaan namin eh na nabibriefing kami kahit papano sa araw-araw namin pagre-radio show. Lagi pong inuukil-kil sa amin ng mga producer namin, ng aming mga boss, na maging patas kayo. Alam na lahat na hindi kami patas. Alam na lahat na kami maka-Duterte. Pero pinipilit naming ibigay. Pinipilit naming ibalita kung ano yung mga sinasabi nila Anticler, nila BBM, nila ng kung sino pa. Sa ngalan ng pagiging patas. Kasi yan po ang pangunahin ng media. Naunawaan namin ngayon eh. Nagtataka kami noon, bakit parang one-sided sila? Ngayon po mas naunawaan namin, ngayong na kami, nasa media po kami. Pero kayo po talaga, one-sided na one-sided. Kami nga nagsisikap pa eh. Maka-Duterte na kami, nagsisikap pa kami pumarehas eh. Pero kayo talaga sa media, wala talaga kayong pagparehas. Talagang isa lang ang kinakampihan ninyo. Okay, boycott. Bakit hindi nyo pinuna yung walkout? Bakit sa inyo, ang presentasyon nyo sa walkout ay pagiging bayani? Maganda. Bakit wala nagsalita sa inyo na binabayaran kayo tapos nagwo-walkout? Ngayon, nag-boycott, binabayaran? Opo, inaamin ni Cayetano at ako ay bumilib sa pag-amin niya. Inaamin niya na kaya nila binoycott para matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing sa Huwebes. May masama po ba ron? Kaming mamamayang Pilipino, kami po yun. Hindi po yung mga taong bayan na taong bayan kayo ng taong bayan. Yung totoong taong bayan, gusto po magkaroon ng Blue Ribbon hearing.
Yung totoong taong bayan gusto nilang maimbitahan yan. Si Martin Romualdez, si Saldico, at itong 18 Marines. Pati yung mga hindi nyo iniimbitahan, sila Bersamin, at yung iba pang mga tauhan ni BBM, yung mga taga-DBM, iimbitahan po lahat yan. Para malaman ng katotohanan, finally. Ang tagal nyong tinatago ang katotohanan tapos nahiya kayo dahil gumagawa ng paraan si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Gumagawa siya ng paraan para malaman ng katotohanan. Okay. Ito naman po ang sinabi ng magiting ng mga dakdakero. Magiting na mga dakdakero na si Erwin Tulfo. Sabi po ni Erwin Tulfo, open kami. Ayan. Handa raw si Senator Erwin Tulfo at mga miyembro ng minorya sa sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na pag-usapan ng tungkol sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Anya, kailangan daw munang malaman kung sino-sino ang magiging miyembro ng Blue Ribbon Committee. Utot nyo. Kung ayaw ninyo, wag nyo. Ba't nakikiusap ka ngayon? Nakikiusap po siya na maging miyembro ng Blue Ribbon. Bakit? Para mameste. Alam nyo, sa totoo lang, hindi nyo po kaya si Marcoleta. Napatunayan na yan na maraming beses. Ikaw Vice Chairman Katulfo, lahat ng pagkakataon nasa inyo para mag-imbestiga, magpakitang gilas. Pero hindi ka nag-iimbestiga, kaya-kayanan ka lang. Hindi kayo nag-imbestiga, kaya-kayanan lang kayo. 'Di ba? Ni Ping Lacson. Yung mga daldal ninyo, wala yan. Lalo nyo lang pinatutunayan na talaga kayo, mababaw lang po yung pagpolitika nyo. Basang-basa kayo. Ngayon gusto mo na mag-member niyan. Hindi na ba umubra yung pagmamatapang mo? Hindi na umubra yung mga ano mo? Ngayon nakikiusap ka na mag-miyembro ka ng Blue Ribbon Committee? Kayang mag-exist ng Blue Ribbon Committee nang walang Tulfo. Hayaan nyo na yan kasi tinitiyak ko sa inyo, malalantad po sa taong bayan. Dahil kung ayaw ng mainstream media na i-cover yung Blue Ribbon Committee hearing, nasa sa kanila na yan. Ang magko-cover po niyan yung SMNI, magko-cover po niyan yung Net25 at yung maliliit pang mga media na totoong nagbabalita pa. Nasa sa inyo rin yan. Magbabalita niyan yung mga vlogger na magpapakalat po niyan. Wala po tayong problema niyan. Okay, matapos mong insultuhin araw-araw, ilang araw mo nang iniinsulto si Cayetano, ngayon magmamakaawa ka na isama ka bilang miyembro ng Blue Ribbon? Pangatawanan niyo yung dakdak niyo. Huwag kayong mag-alala. Bakit? Bakit mo nga pala gustong sumama? Bakit mo gustong sumama dyan sa Blue Ribbon? Para saan? Para kumprontahin, titigan, sigawan yung mga magtuturo sa amo mo o mismo sa'yo? Kasama ka ba? Sana hindi ka kasama. O Karen Davila. Sana kayo, parehas kayo. No? Kung ikundin niyo si Jinggoy Estrada, sana lahat ng babanggitin ng Brave 18 ng mga politiko, ikundinan nyo rin. Sana manawagan din kayo na ipakulong ng ombudsman. Okay, punta po tayo dito sa tunay na balita. Pinakamainit. Alam nyo po kahapon, katulad ng intro natin, kahapon nagulumihanan ng marami. Natutuwa dahil naglabas si Baligod yung imbitasyon sa kanila ng Blue Ribbon Committee. Tapos biglang naglabas si Baligod na binawi ng Blue Ribbon Committee yung
yun pong imbitasyon. Tapos po, after ng ilang oras, naglabas na po ng opisyal yung Blue Ribbon Committee ng mga inimbitahan po nila. Eto na po yung mga opisyal po na sinabi o yung imbitasyon. Ayan, oh. Martin Romualdez, 18 dating sa dulo, sundalo, kabilang sa mga pinadalhan ng imbitasyon sa Blue Ribbon Committee. Ayan na po. Risa Ontiveros, ganito yung gumagamit ng notes. Minsan ka lang titingin sa notes kasi titignan mo kung ano yung pamagat, kung ano yung detalye. Nagtataka kasi si Risa Ontiveros, eh. Bakit daw pinupuna natin index card? Bakit daw pinupuna natin yung pagtingin-tingin niya sa cellphone? Halata kasi. 'Pag binabasa mo lang yung sinasabi mo, nakatutok ka lagi, 'di ba? Hindi katulad ni Badong, babasahin niya lang kung ano yung mga 'yan ang pagte-take ng notes. Yung notes na inihanda niya, babasahin mo lang tapos ipapaliwanag mo na. Eh, ikaw lahat pati paliwanag mo, pati damdamin mo, binabasa mo sa index card, eh. Tapos hindi niya raw maunawaan kung bakit siya pinupuna sa index card. Bakit hindi mo maunawaan? Kasi hindi naabot ng pag-iisip mo. Kaperasito lang kasi yung nariyan sa pagitan ng dalawang tenga mo. Okay. Breaking, Romualdez, 18 ex-soldiers kasama sa pinidalang imbitasyon sa flood control probe. Yan. Formal na pong naglabas ng mga imbitasyon ang Senate Blue Ribbon Committee para sa pagpapatuloy ng investigasyon nito sa kontrobersyal na flood control project sa Huwebes, Hunyo 4, kung saan kabilang ang inimbitang resource person si dating Speaker Martin Romualdez at ang 18 dating sundalo. Ayan. Kasama po dyan sa mga inimbitahan, eto pa po, the Senate Blue Ribbon Committee has formally issued invitation for the hearing scheduled on Thursday. Yan. We look forward to the cooperation of all invited resource persons and agencies as the committee carries out its its mandate in aid of legislation and public accountability. So may 34 po dito na imbitahan. Ilan po sa mga pangalan na narito, siyempre 18 soldiers, nangunguna po si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, 1st District ng Leyte. Okay. Kasama rin po si Attorney Levito Baligod at yung 18. Tapos meron pa rin po dito si DPWH Secretary Oki Natawan. Yan. Boy Tokis, panahon na para tumukis ka rito. Ombudsman Oki Natawan. DOJ Secretary Oki Natawan. DBM Secretary Oki Natawan. Ayan. Kasama rin po yung mga matagal nang hindi pinapatawag. Si Mark Tiksay. Lagi naririnig to, di ba? Ito yata yung ano. Si Mark Tiksay, si Paul. Nakita ko na naman na I love Piatos. Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Pajarilla, Roland Supat, Atty. Sam Buenviale, Arnel Gangoo, Jocelyn Serbino, isang nagngangalang Edwin at si Bryce Hernandez. Ayan, napakarami po niyan. Busog na busog po tayo. Yan po yung mga inimbitahan. Sino po yung mga tumalima na sa imbitasyon? Eto na po, kapapasok lang po, mas matindi po to. Ito po yung kapapasok naman. Okay. Sabi po, sulat po to ni Attorney Levy Baligod. Ayan. Ito po para po sa kaliwanagan ng lahat. Ito po yung naganap. Mga kababayan,
sa aking nakuhang impormasyon ay nag-aalala lamang pala ang ilang senador sa maaring panggigipit na gagawin ng administrasyon sa mga kasapi ng majority bloc ng Senado. Sa ngayon, nalaman ko na matutuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan. Ayan. Okay. Ipinalangin po natin ang ating bansa at lahat ng mga senador na gusto masiwalat ang masawata ang kasamaan ng ilang matataas na opisyal. Okay, so tinanggap po ni Baligod. Blue Ribbon hearing tuloy ngayon, Thursday, June 4. Attorney Baligod at 8 dating sundalo dadalo. Yan po, tinanggap na po ng ni Attorney Baligod at ng 18 ex-soldiers yung pag na sila po ay magiging resource speaker dito po sa gagawing Blue Ribbon Committee hearing. First time po to baka akala nyo 18 soldiers na naman, hindi pa po sila sinalang, hindi pa po sila inimbestigahan, hindi po pa sila inimbitahan dito po sa Blue Ribbon. Ngayon lang po sila maiimbitahan. Ngayon lang po sila naimbitahan. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, 1,900 po nanonood, 498 lang po ang nag-likes. Mag-likes po kayo. Parang awa nyo na sa channel natin. 2,000 na po ang viewers natin. Ang nag-likes po 499 lang. Okay, so tinanggap na po ni Attorney Baligod kasi nag-post din siya na naguluhan, marami pong naasar kay Pia Cayetano. Bahagi lang po yan ng pag-iingat nila dahil sa panggigipit sa kanila. Kaya po ngayon, bukas na yan, June 4, laban lang tayo. Tuloy ang boycott. Kasi po, bakit po kinakailangan mag-boycott? Ganito po ang mangyayari. Okay? Ito po pinagmamalaki ng mga ilang vloggers na eengot-engot. Pinagmamalaki po nila yung plano eh. Siguro nababaan sila ng plano, ito yung mangyayari, no? Tapos pinagmalaki na nila sa mga vlogs nila. 11-11 po, marami po nalilito. Badong, akala ko ba 13? Wala si Bersamin, hindi ko nakita eh. Badong, akala ko ba 13 ang kinakailangan para mapalitan yung Senate President? Opo. Pero, pag majority po kayo, nagbotohan po majority, pwede pong tablahin. Pwede pong kahit po si Alan Peter pa rin ng Cayetano, pwede pong pagbotohan na ibakante lahat ng committee. Hindi po naman nila problema yung mga Senate presidency. Di po ba? Ang problema po nila, yun pong Blue Ribbon Committee. Yan lang po ang Blue Ribbon Committee. Kasama ba si ano? O hindi ko lang nabanggit? Teka lang, hanapin natin si Bersamin Hindi ako sigurado kung kasama si Bersamin. Hindi ko ba nabanggit? Maganda na yung sigurado tayo lagi. Kasi dito sa atin, kahit po tayo huli-huli, hindi po tayo nagpapatiuna. Kasi ayaw po natin na maging bahagi pa ako na nagpapakalat ng anong tawag dyan? Nagpapakalat ng mga fake news. Ayaw ko po nun. Ito po, Bersamin. Wala pa po rito eh. Wala pa po dito. Edwin. Hindi ba si Bersamin yung Edwin? Okay. Punta na po tayo rito sa iba pang mga mali-malita. Kaya po tayo nasisiyan. Ito, banatan lang natin ng konti rin to nakakaligtas lagi to si Bam Aquino eh. Sabi kasi ni Bam Aquino kahapon, very willing naman daw yung minority na makapagdebate, basta mag-usap-usap lang. Utot nyo.
is not there, he is in the hospital, he's not feeling well. O yun naman pala, eh. Eto po kasi si Bersamin, lagi pong ligtas 'to si ano, eh, si Bam Aquino, eh. Ngayon nagsasabi na kayo na willing naman kayo makipagdebate. Debate ba yung nag-walkout kayo? Edwin Garjola, hindi po natin alam, nagngangalang Edwin lang ang sinasabi. Debate po ba yung walkout kayo habang nagdedebate? Ang gusto niyo po, alam po ninyo, ang gusto ninyo talaga kontrolin yung Senado, madeklarang vacant kahit magulo na. Mas gusto pa nga nilang magulo, eh. Kasi 'pag nagulo wala pong magiging imbestigasyon. Hayaan niyo lang po, kahit isang araw lang yung Blue Ribbon Committee, ma-expose lang yan mga yan. Alam niyo kung bakit? Hindi na papayag ang taong bayan 'pag nagpalit man ng Senate President, hindi na papayag ang taong bayan na mawala na naman yung ano, imbestigasyon ng Blue Ribbon. Hindi na po papayag. Kaya mapipilitan kahit na mapalitan na po si Alan Peter Cayetano, mapipilitan po sila na mag-imbestiga pa rin ng tuloy-tuloy. Ma-expose po sila, hindi po puwedeng one way lang. Yung mga mastermind hindi nakukulong, tapos pagkalaban nakukulong, natatanggal. Halimbawa po, tinanggal nila si Meow Meow dahil nagsasalita ng mga buhaya yung mga taga-Kongreso. Yung nagmura kay Meow Meow, pusang ina mo rin. Yung, nagsalita na pastor diyan sa Congress, nanamo kay Joey De Bebre. Yung nagsalita po ng mga kabastusan diyan, nagpapatay ng mga mikropono. Mahigpit kayo kay Meow Meow, eh. Tinanggal ninyo bilang congressman. Dinis-enfranchise nyo yung mga mamamayan ng Cavite. Dahil kayo'y napapahiya. Bakit kayo napapahiya? Malamang totoo yung sinasabi. Kasi hindi naman kayo masasaktan, eh, 'pag hindi totoo. Okay, yan lang po ang ating topic. Alam ko po na siksik, liglig at mas gusto po ninyong kuwentuhan na. Gigil na po kayo magpahayag ng damdamin. Patulan na natin yan. Yung